refuse to be limited. We refuse to be stagnant. We refuse to be We stagnant. refuse every delay. We refuse every delay. We refuse to be controlled by a situation. We refuse to be controlled by the We situation. refuse to be an ordinary one. We refuse to be an ordinary We will one. walk in abundance. We will walk in We will abundance. walk in peace. We will walk in We peace. will walk in victory. We will walk in victory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. My body is a temple of the Holy Spirit. Call of the Holy Spirit. In the name of Jesus. In the name of In Jesus' name. Amen. Amen. Let's all be seated in the presence. Palakpakan natin ang buhay ng Panginoon. At mag-siwag po tayo. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Let's shout hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. That's the power of God. Why it is very important that we as the sons and daughters of the living God able to own our authority, because the Holy Spirit lives inside us and the Spirit of Jesus lives inside us, and even the Spirit of God lives inside us. And we must know our authority as we declare in our mouth, because there is power on it. It's Amen. just a simple word that you released a while ago, but there is happening in the realms of the Spirit. Meron pong nangyayari po in the realm of the Spirit. Hindi mo man nakikita ito, but as you command the angels of the Lord, as you declare in your mouth, in your family, in your finances, and even in your life, maraming ginagawa ang Lord in the realms of the Spirit. Because in the last days, God says in Joel 2:28 that I will pour out my Spirit in all flesh. Hindi sinabi dyan sa mga evangelist lang. Amen. Hindi sinabi dyan sa mga propeta lang. Hindi sinabi dyan sa mga pastor lang. Hindi sinabi dyan sa mga teacher lang. Amen, amen, amen. Amen. But God said, it will be poured out in all flesh. Sa lahat ng katawan na handang isurrender ang kanyang sarili para magpagamit sa buhay ng Panginoong Hesus. Amen. Lahat ng nangyayari ngayon ay fulfillment sa prophecy ng Joel 2:28. Whether we like it or not, even the devil like it or not, he cannot stop the move of the Holy Ghost. From Luzon, Visayas, and Mindanao, there's a lot of people that is blind now able to see the truth. Amen. Amen. That is why kailangan nating lumakad na matino at marangal sa ating pagsasamba sa ating buhay na Diyos. Kailangan nating matutunan ang mga bagay-bagay to let go of our past and start a new wine that we're going to receive. Because here in the ministry of Jesus, the Alpha and Omega, si Jesus ang simula at ang katapusan. That is Jahom all about. It's all about Him alone. It's not all about the prophet. It's not all about the evangelist. It's not all about the pastors. It's not all about the teacher. And even all the fivefold ministry, but it's all about the body of Christ, on how we are being united to continue and fulfill the work of God, to witness to other people, to testify how we experience the power of God. Amen. Amen. Because this day, family of the living God, your life will surely never be the same again. Amen. Sabihin niyo yung katabi mo, family, Family, be excited. be excited. For today is your day. For today is your day. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Listen. Sabihin mo, listen. Listen. Makinig ka Makinig ka sa Word of God. sa Word of God. Dahil yan ang pangangalakan Yan ang ng ating buhay na Panginoon para malaman natin ang tungkol sa Kanya. Palagpakan natin si Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hindi pa ako nagsisimula sa aking preaching. Amen? Just a power of declaration and introduction. And by the way, I'm Evangelist Marlon Bernante Agbong.
I am 33 years old. I'm from Cagayan de Oro City. I've been a missionary for 22 years. So halos maikot ko lahat ng mga iba-ibang simbahan. Kasi ang trabaho ko ay tumulong. Amen. Sa body of Christ. But the moment I'm connected in the ministry of Jacob, the search is over. Hallelujah. The search is over. Because in this ministry, dito ko lang nakita yung freedom that you could worship God like never before. That no one can stop you. That you're going to serve God faithfully because you have the vision to save the lost and strengthen the weak. Pag sinabing to save the lost, hanggat may tao dyan na hindi nakakatanggap kay Jesus, you are one called by God to witness and testify your testimony and share the word of God. Amen, amen. Anong mangyayari sa Matthew 28:19-20 kapag hindi tayo gagalaw? Amen? We need to teach the people and disciple them according to the word of God. Sabi ng ating propeta, hindi ito puro healing lang. Hindi ito puro deliverance lang or prophecy. But you are being discipled according to the Holy Bible, to the Word of God. Kailangan matutunan natin paano tayo gumalaw sa kaparaanan ng ating buhay na Panginoon. Amen. Amen. The old way of church in traditional is not any longer the same now. Because in these last days, lahat na naisusulat sa Biblia ay makikita mo sa iyong dalawang mga mata. Amen? Amen. Kaya kahapon, nandun kami kina family Virgin, kasama yung may bahay niya, husband niya, family. Sinabi ko sa kanila, I reminded them that the Holy Spirit na binigay ng ating Ama, the moment Jesus go to heaven and seated in the right side of the Father, the helper that was sent by God Himself, the Spirit, the Holy Spirit, sa Kanya malalaman mo kung sino si Jesus. At ang lahat ng mga nagagawa ni Jesus dati ay makikita mo. Ito na yun. Si Jesus dati, lahat ng mga hindi nakalakad ulit. Amen, amen. Amen. At ngayon nangyayari ang Luzon, Visayas, Mindanao. Amen. Those who believe in the name of Jesus Christ, you will be saved and your entire family. Nung una, sa family Virginia lang ang naniwala. But ngayon, buong pamilya sumasama na. Amen, amen. Hallelujah. Ibig sabihin na nasulat sa Biblia, Acts 16:31. Ito po. Amen. Because we always go back in the Bible. Amen. Hallelujah. Palagpagan natin ang buhay sa Panginoon. And right now, ang topic po natin ngayon is the power of connection and how to maintain your healing. Bakit importante ang connection para sa atin? Kasi kung sino ang lagi mong kasama, pwede maging katulad kanila. Totoo. Pagsasama ka sa laging umiinom, nagsisigarilyo, di ba? Sasama ka doon sa mga taong laging nagsusugal o laging nagmamarites. Ang nangyayari din sa iyo, napukurap yung kaisipan at yung emotion mo. Ginagawa mo na rin ang kanilang mga ginagawa. Amen. Amen. Kaya kinakailangan nating matuto kung ano ang tama at manindigan. The moment we are being set free, healed, and delivered in the name of Jesus, never go back kung saan ka dati. We need to repent and ask forgiveness to the Lord, and you will see the power of God will move upon your life. Pag sinabi, Lord, surrender ko lang lahat sa iyo, huwag na huwag mong babastahin ang Panginoon. Because He will gonna discipline those who will not obey and honor your word and your covenant to God. Amen. Amen. Ang buhay ng Panginoon. This is not to condemn you, but this is to remind you that the God that we serve here in the name of Jesus has power. Amen. Bakit importante ang connection? Let me read Matthew 10:41. Whoever welcome a prophet as
as a prophet will receive prophet's reward. And whoever welcome a righteous person as a righteous person will receive a righteous people reward. Person's reward. Ibig sabihin, sa pag-welcome natin ng mga lingkod ng Diyos at ng ating propeta ng Pilipinas, you will be amazed because the moment you are connected in Jao ministry, there are a lot of things na babaguhin ang Panginoon sa buhay mo. Unang-una doon, yung karakter mo na kung ano ka dati, iba ka na ngayon. Amen, amen, amen. Amen. Basahin natin ang 2 Corinthians 5:17. Hallelujah. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Ang tumanggap kay Jesus Christ, lahat na kung sino ang maniniwala sa Kanya, the new creation has come. Ibig sabihin, has come, ibig sabihin, darating ang mga panibago sa iyong buhay. Amen, amen. Amen. Minsan na misinterpret natin kasi akala natin diretsaan, bago, automatic. Pero hindi pala. Darating ang mga pagbabago kasi proseso yan. Amen. Amen. At sinabi dito, the old has gone. The moment andun ka sa panibagong kaisipan, panibagong emosyon, panibagong karakter, dito mo na malalaman ang lahat ng ginagawa ko dati hindi mo na ginagawa. Amen, amen, amen. Amen. No? Then the new is here. Ibig sabihin, ang panibago ay ito na. Matagal ka na nagsisearch kung saan ka magsasamba. Matagal ka nang pumupunta na kahit saan. At hinahanap-hanap mo pa rin kung saan ka pupunta. Ito na yun. The preaching of the Word of God and the right application of the Word of God. Amen. Ang ating propeta, Prophet Joe and Prophetess Betsy Jaos bilang mga lingkod ng Diyos, they are a good example for every one of us. Those 130,000 people na pinagaling ng buhay ng Panginoon, those testify how God moved in the life of that true servant of God. Hallelujah. And because of the prophet of the station, Prophet Joe and Prophetess Betsy Jaos, then nakita namin naging role model sila in purity, in holiness, amen, in righteousness. Kaya ginaya namin ang mga bagay na ginagawa nila. Amen, amen. Amen. Yung labanan ang lahat ng old self sa panibagong pamamaraan sa pagsamba sa ating buhay ng Panginoon. Dito tayo mag-focus sa verse na to. Ang new creation is ang mga bagong natutunan mo ng mga prinsipyo sa buhay. Ang old creation are dati mong prinsipyo. Amen, amen, amen. Ano yung mga dati mong prinsipyo? Normal lang pumunta ng bar. Normal lang mag-disco. Normal lang ang uminom, magsugal at ano pang mga bagay-bagay. But the moment we understand the Word of God, then we started to change. Amen, amen. Amen. Mali pala itong ginagawa ko, hindi ko na gagawin ito. Kasi nandito na ako kay Lord. And I'm going to be a role model sa aking mga kapitbahay. Amen. Amen. Minsan, pag merong nagmamarites, hindi ka na basta-basta nakikinig. Sabihan mo lang, family, at ipag-pray na lang natin sila. Amen. Ikaw na yung umaalis at naghahanap ng paraan para hindi ka na makarinig doon. Amen, amen, amen. Because the moment you understand the new principle of God through His Word, doon mangyayari ang pagbabago ng iyong buhay. Amen. Amen. No one can change us, only God Himself. Dahil ilang pilit pa advice na sabihin namin sa inyo, huwag kang manigarilyo, huwag kang uminom. Pag hindi ka magbabago sa iyong sarili, wala pa rin mangyayari. Paulit-ulit ka pa rin sa
cycle na yan. But if you truly fear God, the moment na matatakot ka na sa Diyos na gumawa ng tago-tagong kasalanan, doon mo makikita na ikaw ay naglalakad sa panibagong principles ng Panginoon. And you become new. Palakpakan natin ang buhay ng Panginoon. Magiging bago ka the moment you decided. Kung dati lagi kang magalitin, mainipin, at kahit anong mga emosyon, wrong emotion dyan. But the moment you experience the power of the Holy Ghost, the moment you started to join the ministry of Jesus, you experience the supernatural power of God. Not just through healing, not just through deliverance, not just through prophecy, but the Word itself has power that you yourself, even the Spirit inside you, is started to change. Your mindset become new. May mga pagbabago sa kaisipan mo. Mali palang magalit. Hindi pala yun ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ay pagmamahal pala. Amen. Proud na proud ka sabihin mong Christian, pero ikaw mismo sa sarili mo, number 1 kang nagmamarites. Hallelujah! Proud na proud ka maging Christian. Christian ka pag Sunday, but Monday to Saturday, balik ka sa iyong dating gawain, andun sa sugalan. You cannot serve God at the same time. Those things that you are doing in heaven, walang matatago sa Diyos. Amen. Alam niyo ba na kahit yung mga kahilayan, yung mga sobra-sobra na desire sa ating sarili, yun ay tinatawag na Diyos-Diyosan. Amen. Amen. Akala natin ang mga Diyos-Diyosan is yun lang ang mga imahe, yung picture. Tignan mo yung picture na Jesus. Sinong nakalagay doon? Yung artista na nasa movie. Tama? Tama no? Amen. Bakit ang mga tao, sinasamba nila yung picture na nasa movie? Hallelujah! Thank you, Jesus. Dahil yun sa kanilang prinsipyo. Amen. Hallelujah. But the moment masira yung prinsipyo na yan at malaman nila ang katotohanan that only the name of Jesus. Did you shout the word Jesus? Jesus. The word Jesus. No other image. But only the name of Jesus ang pinapasamba sa Bible. Hindi yung mga bato na makikita natin ng malalaki, na malaki ang tiyan at ano pa dyan. Oo, sige. Wala akong sinasabi, ha? Hallelujah. Ang kaisipan na hindi yung mga matungis ang ilong. Tingnan yung matungis na ilong ng mga bato. Napakagwapo at magaganda. Tingnan yung mga ilong niya, di ba kaiba? Hallelujah! Kasi mga katsila yung mga ilong nila. Ang Magellan na gaya. Amen, amen! Kasi doon din yan ginawa. Katulad ng matataas at matatamos ang ilong. Pero ang ating mga ilong, hindi naman matataas. Amen, amen! Amen. Yung matataas, magwapo talaga yun sila gwapa. Ano ba yun? Maganda at okay. Amen, amen! Amen. Hallelujah! So bakit kaya biglang nagkaroon ng ganon? Dahil po yun sa katuruan ng ating nanay at tatay na tama to ang ating ginagawa. But the Bible is the truth and the Word of God na wala kang ibang sasambahin but in the name of Jesus. Bakit ang mga tao pumupunta sila sa mga manggagamot o tinatawag nila ng mga albularyo? Bakit ganon? Eh dati naman, nabubuhay tayo na walang sakit. Amen? Nung wala pa yung mga hospital na yan, wala pa yung iba-ibang mga bagay-bagay na yan, nabubuhay tayo, tama? Walang sakit. But the moment nakikita natin yung mga sample sa social media, sa YouTube, sa TV, yung mga ads, hallelujah, doon na nakurap ang ating kaisipan. Kaya pangalagaan natin ang ating isipan at lahat ng ating nakikita at naririnig. Amen? Kung ano yung narinig at nakikita, it can impact your life. Even in your cellphone. That's why be careful. Amen? Amen. Hindi ko sinisiraan ang religion ng iba.
Amen? Gusto ko lang magising kayo sa bagong prinsipyo ng Diyos, the new creation. Because God wants us to become a new wineskin, na maglalakad tayo patungo sa tamang daanan, na walang iba ang sinasamba at dinadalangin ang pangalan na Jesus Christ. Because this is the last days now, that God will restore His people, that God will redeem His people, that God will bring revival to His people. Walang mangyayaring revival hanggat ikaw ay manatili sa old na prinsipyo. Amen. Amen. But kailangan mong lumakad sa panibagong prinsipyo na nanggaling sa Biblia na tinuro natin. Amen. Amen. Basahin natin Colossians 3:23. Hallelujah. 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 Basahin natin. English. Ayan. Thank you, Jesus. Colossians 3:5. Ito, sabi ng word ng Panginoon, so put to death the sinful. Kailangan natin patayin ang mga bagay na makasalanan. Amen. Amen. Alam natin kung ano ang makasalanan. Kapag ikaw mismo gumagawa ng mga tago-tagong kasalanan na ikaw lang nakakaalam, yan ang pinakagrabe na sinful sin. Amen. Amen. Sabi dito, so put to death the sinful, earthly things lurking within you. Another version. NIV. Put to death therefore whatever belongs to you, earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Balikan ko, anong last word doon? Idolatry. Akala natin yung idolatry is yung mga imahe, mga ibulto, mga paniniwala doon sa mga bukid, yung mga albularyo, yung mga manggagamot. Hindi pala din yun. But the most idolatry, yung mga idols, mga Diyos-Diyosan, is yun pala ang ating mga sinful thing na ginagawa. Hallelujah! Amen. Kasi bulag ako sa katotohanan. Akala ko lang na idolatry is yung pagsasamba ko ng ibang Diyos-Diyosan. Pero hindi pala. Yun palang ginagawa ko dati. Na gumagawa ko ng mga earthly nature gaya ng sexual immorality. Normal lang sa akin makipag-sex na tago-tago. Hallelujah! Hallelujah. Normal lang. Yung immorality na ginagawa, alam mo immoral, pero ginagawa mo pa rin. Impurity, yung mga kuot at galit, akala mo tama yon, yung mga demonic attack, anger, hatred, bitterness, lahat yun, that's impurity. Akala mo normal yun, hindi pala. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lahat yun. Akala mo normal lang. Evil desires. Gusto mo maangkin lahat ng bagay. Gusto mo maging mayaman lagi. Sobra na sobra. Pero hindi ka naman tight at faithful kay Lord. Amen. Amen. Dahil sobra-sobra,
yung mga evil desires, yung greed, sa pera, sa lahat ng bagay. Pag once malaman mo, too much na yan, hindi yan ng Lord. Amen. Amen. Which is what we call idolatry or Diyos-Diyusan. Kailangan tayong nagising na ang Diyos-Diyusan ay hindi lang yung mga bagay na iyon, but pwede rin na nandyan sa'yo. Yung galit ay Diyos-Diyusan yan. Yung puot ay Diyos-Diyusan yan. Amen. Amen. Kung ano pinagkakabalahan mo sa tago na ikaw ang nakakaalam, pornography, masturbation, lahat iyon, pagsasalita ng mali sa iyong isang kapwa, idolatry yun. Amen. God wants us to live in purity. Alam na natin, kung may bagay pa dyan na hindi mo na surrender it all to God. So God will gonna move upon your life. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's read verse 8. Colossians 3 verse 8. But now, you must also read. Ano ba yung read? Huwag mo nang gawin. Yourself of all such things as this anger, rage, malice, slander, filthy language from your lips. Kailangan pala, bilang mga lingkod ng Diyos, careful tayo sa mga words na lalabas sa ating mga bibig. Kasi nga sabi ko kanina, your mouth has power. Share my testimony. Ako dati, kahit lingkod na ako ng Diyos, missionary na ako, but may mga bagay pa akong ginagawa sa tago. Hallelujah. Amen. Amen. Na kahit kailanman walang nakakalam ng kahit isang tao, but only God Himself and I. Amen. Kasi ginagawa ko sa tago eh. Ayaw ko lang magpahuli. But nang nabasa ko yung Colossians 3, verse 5 and verse 8, umiiyak ako ng sobra-sobra. Hindi ko alam bakit ganun, Lord. Kasi nangungusap ang Holy Spirit sa akin na anak, ama na, mali ang mga ginagawa mo. Kailangan mong magbuhay sa marangal at tama at mabuhay na may pure na puso. Huwag kang magpadala sa mga bagay dito sa mundo, but kailangan mo gumising sa katotohanan. And the moment I started to believe in the Word of God, the moment I listened to God and obey God, and even to hear and listen to the prophet of God, the moment I'm connected, doon ko na Hallelujah. nalabanan ang lahat ng aking kahinaan. Amen. The moment you are going to fight for your weakness, your anointing increase. Alam ka natin ang buhay ng Panginoon. Balikan ko. The moment you will fight your weakness, your anointing increase. Hallelujah. Hallelujah. Because that anointing, balik, basahin ang Bible. Because the moment you read the Word of God, doon mo makikita na kaya mong labanan kahit anong gagawin ng kaaway sa buhay. May sinulat ako kanina as I'm listening to the Lord. The quality of your life depends on your knowledge of the Word of God. Yung quality daw ng buhay natin magdidepende kung ano yung natutunan natin sa Word of God. Amen. Amen. Sabi ko, the knowledge of God will determine the quality of life. And there is no knowledge of God without His Word. There is no knowledge of God without His Word. Kaya yung mga Bible ninyo dyan, na nasa altar lang, nasa ilalim ng bed, o nasa gilid lang, buksan niyo uli at basahin. Kasi yan ang kapangyarihan na dadaloy sa buhay ninyo. Amen. That's the principle of God. Amen, amen, amen. Palapakan natin ang buhay ng Panginoon.
of God, or the Word of God, will transform your life. And through the Word of God, that is the revelation of God. Amen. Hallelujah. Bakit kailangan natin matutunan ito? Whether we like it or not, you cannot be connected in the power of God without understanding the Word of God. Hindi na, okay, nagsaom na ako, hallelujah, the power of connection, hindi ako tatablan, in Jesus' name. Hindi ibig sabihin, nakadaon ka na, hindi ka na atakin ng kaaway, mas lalong atakin ka nila, kasi alam nila na naglalakad ka sa tama. Amen. But mas lalong naging part ka ng ministry, mas laliman mo pa ang iyong relationship kay Lord. Take time to have the Word of God. Take time to have the prayer. Take time to know the Holy Spirit. Take time to talk to the Holy Spirit. And the moment you will know about Him, God will gonna move upon your life. Let's read Galatians 5:22 and 23. Hallelujah. The Word of God says in Galatians 5:22 to 23. Ito, sabi ng Word of God. Last na to. Right now, makapusay. But the fruit of the Spirit. Anong tawag dito? Fruit. May S, wala. Wala. Ibig doon, isa lang. Isa lang ang bunga. Fruit. Pag fruits, marami. But kung titignan mo yung text right now, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, love,